Naging mahirap sa aking mag-concentrate sa pag-aaral. Ilang bisis akong nasabihang walang talento dahil masyadong dull at mediocre ang designs na nagagawa ko. Naiinggit ako sa dating mga skits ko kasi magaganda at creative. Maging ang style ko ay naapektuhan. Yung pagpaparis-paris ng mga pieces, yung mga sapatos, yung aesthetic sense ko parang nagbago ng paunti-unti. Pero dahil gusto ko ang ginagawa ko, nasa-challenge ako at nagsisikap. Tuwing gabi, hindi ko maiwasang mapatong-hanga. Maybe it's time for me to make a new Facebook account. Nangangati ang mga kamay ko habang tinitignan ang homepage ng Facebook. Nung umalis ako ng Manila 6 months ago, deactivate agad ang Facebook ko. Kaya ngayon, mas lalo akong naging walang kulo kung anong nangyayari kay Wade. Not that he opens his Facebook to update his status everyday. Halos kalawangan yung Facebook niya dahil hindi niya binibisita noon. Kaya wala rin akong interes sa Facebook. Pero ngayong malayo kami at ilang buwan na ang nakalipas, gustong gusto kong balikan lahat. Kahit na walang laman yung Facebook niya, gusto kong makita. Anything about him. Please. Arina, kinalabit ako ni Liam. Sinarado ko agad yung Facebook sa laptop ko. Nakakabigla ka naman. Sabay hawak ko sa puso ko. Nagkasundo kaming mag-meet ngayon dito sa isang coffee shop. Napahawak ako sa malaking sombrero ko dahil lumakas ang ihip ng hangin. Umupo siya sa tabi ko at dumungaw sa laptop. You want to sign up? Tumaas ang kilay niya. Umiling ako. Nope, napadpad lang. Bakit ba kasi ayaw mo? I mean, may pinagtataguan ka ba? Iniiwasan? Wala. Ayaw ko lang ng mga temptations. Kinagat ko ang labi ko. Temptations. Pag nakita kong wasak na wasak pa rin si Wade hanggang ngayon, baka mag-alsa balutan ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makarecover sa lahat ng nangyari. At sa totoo lang, nang nagdalawang taon na ako dito sa Paris, hindi ko pa rin malubayan ang pag-iisip sa nangyari noon. Lalo na dahil mag-isa na lang ako sa kondo. Umuwi na si Rosin at iniwan ako dito mag-isa. Thank God for Liam. Hindi naman sa wala akong naging kaibigan sa school, kaso masyado akong nanonosblade sa friends. May alam na akong konti, pero hindi ako marunong umintindi sa mga sinasabi nila. Hindi ko alam ang grammar. Kunting salita lang talaga ang alam ko. May mga marunong din naman akong mag-Ingles. Sila yung nakaka-close ko. 5 lang din kami at mayayaman pa yung 2. Anak yata ng hari yung isa at hindi man lang siya tumitingin sa mga mata namin, kaya di ako sigurado kung tama bang makihalubilo sa kanila. Arina, I missed you so much. Hindi ka pa rin bababalik. Dinig ko you're doing well. Tapos, natapos mo na daw yung isang course? Ano na? Tanong ni Corinne. I missed you to, Corinne. Suminghap ako. Pero hindi pa pwede. Kailangan ko pa ng specialty. I mean, hindi naman talaga kailangan. Pero tingin ko mas mabuting itikito. Nakakabinging katahimikan ng bumalot sa aming dalawa. Sa cellphone niya ako tumawag kasi nakahiga pa ako sa kama. Umagang umaga pa dito pero mukhang tanghali na yata sa Pilipinas. Hindi pa rin nakakabalik sa pagbabanda si Noah dahil masyadong matayog ang nasit ni Wade na standard. Hindi na sila makahanap ng kapalit. Ano na ang nangyayari dyan? This past few months kasi, hindi na ako masyadong nakakatahawag kay Corinne. Masyado siyang naging busy. Masyado rin akong abala sa mga proyekto at iba-ibang offers. I can almost hear her sarcasm. Ako ba ang tinatanong mo o may iba pa? Wala. I mean, sino pa ba? Napaupo ako sa kama at humalokip-kip. 2 years ago, pinangako ko sa sarili kong hindi na kita i-update sa nangyayari sa lalaking iyon, Rina. You know,
He was weak when you left. At hanggang doon na lang ang sasabihin ko. Wala na akong idadagdag. Bakit? Naging okay na ba siya? What? You said he was weak when I left. It's been 2 years. Naging okay na ba siya? Natahimik siya. Corinne. What do you think, Rina? Ikaw, naging okay ka na ba? I sighed. Hindi. Sino ba sa tingin mo ang mas nagmahal? Siya, hindi ba? May jaw drop. Gusto kong sumingit pero diretso ang pagsasalita ni Corinne. Tingin mo okay na siya? Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin yung kirot sa puso ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung talaga bang matatanggap ko ang mangyayari pagbalik ko ng Pilipinas. Paano kung hindi ko na siya makita? Nasa Alegria na lang siya. Nagsasaka sa rice field. Baka maaga pa siyang mag-asawa. Hindi naman ako ilang buwan lang dito sa Paris. 2 taon na ako ngayon. Kaya malamang marami nang nangyari. Pero base sa sinabi ni Corinne, mukha namang pumapasok pa si Wade sa school. Nagbago lang ang linya ni Corinne nang 3 taon na ako dito. Corinne, I missed you. Sabi ko habang nag-i-Skype kaming dalawa. Mas tumaas ang buhok niya at nagkaroon ng kunting highlights. Kulot pa rin ng dulo as usual. Hindi tulad ng buhok kong masyadong straight at walang kabuhay-buhay. Bukod sa buhok niya, halos wala nang nagbago. Except sa pagkakaroon niya ng aura ng isang mature na babae. Nakaputing spaghetti strap lang siya at may kunting lipstick sa labi niya. Hindi naman ako naninibago kasi maagang nag-ayos itong si Corinne. My goodness, Rina! Talaga palang nakakaganda ang tubig sa abroad. Look at you! Nanliit ang mga mata ko sa inasta ni Corinne. She looks so damn sexy, but still the same. Dalhan mo ako ng isang timba ng tubig pagkarating mo dito. Tumawa siya. Naiisip ko tuloy, baka ma-hold ka sa embassy dahil nagdadala ka ng timba ng tubig. Wait a minute, pwede ba yon? Pwede bang magdala ng tubig? What a question? Ilang buwan tayong hindi nakakapag-Skype. Yan na ang pambungad mo sa akin? Humagalpak siya sa tawa. Anyway, kumusta? Ito, ganun pa rin. Noah's girl. Bumikit siya at nilagay ang 2 palad sa bibig habang parang kinukuryenteng nanginig. Oh my God! Umirap ako. That's like, napabilang ako sa mga daliri ko. 20 freaking years of love. My God, move on din pag may time. Sabi ko, I'm not like you, Rina. Umirap siya at nanisay ulit sa kilig. Anyway, 10 years pa lang, no? High school pa lang akong nagsimulang magkagusto sa kanya. Or grade 5. I forgot. Basta, siya yung first and only love ko. Ano, umuusad na ba? She pouted. Ganun pa rin, didma. What the? Really? Bulag na talaga yata ang kapatid ko. Anyway, sabi niya sa akin may boyfriend ka daw dyan. Si Liam? Tumawa na naman siya. Sabi mo, didma, bakit kayo nag-usap? Nanisay ulit siya sa kilig. Okay, darn it. I think wala akong mapapala sa pag-uusap namin ito. Okay, Liam's not my boyfriend. Palagi lang kaming magkasama. Ay hindi, boyfriend mo siya. Lalaking kaibigan. Ikaw naman, masyadong assuming. Humagalpak ulit siya sa tawa. Ang bangag naman ng babaeng ito. Nanliit ulit ang mga mata ko at sinubukang suklayin ng buhok ko gamit ang kamay ko. OMG, sobrang ganda mo. Nakita kong lumapit talaga siya sa screen para tignan na kong mabuti. As in, alam mo yung sobrang ganda mo talaga. Kamukha mo na si Rosen. Soft version. Oh my gosh, I think girl crush na kita. Pumusok ang pisngi ko. Umuwi ka na dito. Gusto na kitang makita sa personal. I don't know ko rin.
Siguro 1 taon pa. Ngumisi siya. Kahit nasabihin ko sa'yong mas lalong lumaki ang ngisi niya. Ano? Tsaka lang. Sige na. Bye na please. Catch up with you later. Hoy, ang iksi naman ng pinotol na niya. Nangati tuloy ang kamay kong makapag-Facebook at i-check si Wade. Ano ba ito? 3 taon na napaparanoid pa rin ako kay Wade. Pumikit ako at ni-click yung sign up sa Facebook. Mabilis kong tinapos ang mga forms at sa wakas ay nagkaroon na ako ng account. Search. Here we go. With Rina. Padabog kong naisarado ang laptop ko. Si Liam lang pala ang nanggugulat. Niyakap niya ako galing sa likuran. Ano? Mag-hangout ka na naman kasama ang laptop mo? Diba sabi ko sa'yo, gusto ko sa ngayon ako lang muna? Ang humoso siya at sinulyapan ng laptop ko. Niligpit ko agad ito. Sorry, kasi talagang nag-Skype kami ni Corinne ngayon. Hindi ko maiwasan. Ang hirap niya kasing hagilapin, kaya pinagbigyan ko na. At kung alam ko lang na ganun lang kaiksi yung Skype namin, sana hinayaan ko na lang siyang kalawangin sa Pilipinas. Hinawakan ni Liam ang kamay ko at tinayo ako sa upuan ko. Ngumisi siya at dumapo ulit ang paningin ko sa dimple niya. I know that's your favorite part of me. Sabay lagay niya sa kamay ko sa dimple niya. Napangiti ako. He's always this way. But you really need to get away from that laptop. Ayokong nagdi-design ka sa araw natin. Ayoko ring may kasama kang iPad sa araw na ito. Tumatango na ako. Nasa gitna pa lang siya ng sinasabi niya. I know. Despedida. Tumawa siya. I'm gonna miss you, baby. Hinalikan niya ang noo ko. Nung una niyang ginawa sa akin ito, nabigla ako at nawirduhan dahil wala lang iyon sa kanya. Kalaunan, napagtanto kong sweet lang talaga siya at maaring nadala siya sa mga kaugalian ng mga Pranses. I won't blame him. Ilang bisis na rin akong nahalikan ng mga kakilala kong friends. Kahit na mismo yung bisexual kong mentor ay nahalikan na ako sa pisngi at labi. Nothing's wrong with that hair. Humalakhak siya. You will still have that look in your face. What? Hinawakan ko ang pisngi ko. Yung pagkakatulala mo pag hinahalikan kita. Hindi ah. Nagpatuloy na lang siya sa paghalakhak at di na nakipagtalo sa akin. Inakbayan niya ako habang naglalakad kami. I'm really going to miss you. Make sure 1 taon na lang ang itatagal niya na. Sapat na naman siguro yung experience mo sa kamay ng Valentino. Tsaka nag-design ka na rin ng royal gown. You almost don't need a degree. Pustahan tayo. Pag uwi mo ng Pilipinas, dadagsa yung mga artista magpapadesign ng gowns or suits sa'yo. Napangiti ako. Hindi naman. You should stay here. Mukhang mas malaki ang offer kung nandito ka eh. Napawi ang ngiti ko at natigil ako sa paglalakad. Babalik ako. Ngumisi siya at tumaas ang kilay. Dahil babalik din ako? Ngumiti ako. Siyempre, papanoorin kita. Take over this Liam. It's easy to fall in love with Liam, but it's so damn hard to forget to wait. Tumindig ang balahibo ko sa sinabi ko kay Liam. At totoo, bumabangon ang banda ni Noah. Liam is taking over. Madali para sa kanya dahil walang standards na magpipressure sa kanya. Kasi hindi niya nakita ang Zeus noong si Wade pa, ang vocalista. I've seen their videos. Yes, he's great. Almost as great as Wade. Yung tipong tinititigan ni Wade lahat ng audience at pinapatay niya sa ngiti. At pag pumikit na siya, napapapikit ka rin. Pag dinadaman niya ang kanta, nadadama mo rin. It was damn easy for him to take over Zeus. Ngayong alaala na lang ang lahat ng iyon para sa akin. Bakit ganito pa rin ang tibok ng puso? O maasa pa rin akong mapansin ako ng taong tinakwil ko noon pa. Ako yung nangarap, pero sa huli ako rin yung sumuka. It's all my fault. At nang lumapag ang eroplano sa Pilipinas,
mas maaga ng isang linggo sa inaasahan ng pamilya ko. Ganon din ang naging linya ko sa puso ko. I wish it was the easy to take over my heart to.